Yun, para sa mga bago sa channel ko na nanonood ngayon, my name is Jayla DC and I'm a special education teacher na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang OFW. So kung bago ako sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify ka sa mga upcoming video ko. So welcome to my channel! This is Jayla DC. Smile because you are amazing. So bago ko simulan yung bago nating video ngayon, may tanong muna ako sa inyo. Kasi ngayon dito, kung nasaan man ako ngayon, actually nandito ako sa Las Vegas, Nevada. So, today is Monday. Kaya naisipan kong gumawa ng video ngayon. Kakatapos lang ng spring break namin. So, 1 week kaming walang pasok. So, kakabalik lang namin ngayon sa school. So, alam niyo yun, yung parang after ng mahabang bakasyon as a teacher or kahit saan ka man nagtatrabaho, alam mo yung pakiramdam na parang tinatamad ka. You know, when you're feeling unmotivated, wala kang ganang pumasok, especially Mondays. Please don't let today be Monday. Please don't let today be Monday. Please, please, please. Please don't let today be Monday. Kaya Monday ko to ginagawa. Actually, today is March 20. Monday dito ngayon. So, every Monday, especially Monday, I hate Mondays. sabi nga nila, di ba, Monday sickness, parang pakiramdam mo, ayaw mong pumasok, ayaw mong bumangon. Ano yung ginagawa mo pag nararamdaman mo tong nararamdaman ko din ngayon? So, for today's video, mag-share ako sa inyo ng mga 10 simple ways how to motivate yourself. So, minsan, nawawalan tayo talaga ng motivation from time to time, lalo na pag galing ka sa bakasyon or kung may mga pinagdadaanan ka ngayon. Or sunod-sunod yung mga problema mo ngayon, mga trials na dumarating sa'yo. Or minsan tinatamad ka lang talaga. So, mag-share ako sa inyo ng mga na-search ko. Actually, nag-search ako dahil nga since nararamdaman ko, I need to motivate myself again and again and again. So, how to motivate yourself? 10 simple ways to motivate yourself. Ulit-ulit, Jayla. So, simulan na natin. Back ulit. So, actually, ito yung routine ko every morning. I-share ko sa inyo. Number 1, simple ways ko. Or parang tip na rin sa inyo. Number 1 is always start your day with a positive thought. Dear negativity, close the door on your way out. Actually, nag-i-start yan pag ikaw or ako ay nagkakape. Wait lang. Coffee is life. A yawn is a silent scream for coffee. So, sa umaga, yung mga kaway-kaway sa mga coffee lovers dyan, always start your day with a positive thought. Actually, pag hihigo po pa lang ng kape, parang, ay, ang sarap, di ba? Ang sarap ng kape. So, parang doon pa lang, mamomotivate ka na pag naamoy mo yung kabanguhan ng isang kape. Coffee lover talaga. Hindi. So, number 1, always start your day with a positive thought. Minsan, sinisimulan natin kung ano may iniinom mo sa umaga. Kape ba yan? Tubig ba yan? Tsaa ba yan? Or may iba ka pa bang iniinom? Yogurt? Kung ano yun? Or kumakain ka ng breakfast? Start mo lang. Isip ka ng mga magagandang bagay para sa araw na yon. Okay? Number 2 na tip ko para sa inyo is set your mood. Actually, pag umaga, gustong-gusto kong nakikinig ng happy music. Sinisimulan ko yung araw ko nang nakikinig ng mabibilis na kanta. Lalo na yung mga talagang sasayaw ka.
depende, kunwari maliligo ka, no? Tapos nakikinig ka ng malungkot na music. Parang yung sumasabay ba, kung napapansin niyo yun, pag nagsasabon ka ng katawan mo, ano yung kinakanta mo? Kunwari, kumakanta ka ng love song, I was afraid this time would come. Copyright tayo. Pero kung masaya yung tugtog mo, di ba? Parang sumasabay na rin yung galaw mo sa tugtog. Baby, they can dance like a man. I can shake 'em my fanny, I can shake 'em my can. I'm a tough tootin' baby, I can punch your buns. Punch your buns, I can punch all your buns. So, start your day, always listen to happy music. Kahit dito sa room ko, pagdating ng mga students ko, lagi akong nagpapatugtog ng happy and positive, relaxing music in the morning that will set their mood pagdating nila dito sa room. So, ganun ka din. So, number 2, set your mood. Ta-da! Then, number 3, talk to yourself in front of the mirror. Ganyan ginagawa ko. Actually, ginagawa ko yan pag nagtututbrush ako. Sino dito yung pag nagtututbrush, gustong-gusto nila yung tinitignan yung sarili nila sa mirror, sa salamin. Diba? Ang ginagawa ko pag nagtututbrush ako, or nagsusuklay ng buhok, or basta nakaharap ka sa mirror, parang nakikipag-deal ako sa sarili ko. Kinakausap ko yung sarili ko. Kumare, Jayla, galingan mo ngayon ha. This will be a good day. Magiging maganda tong araw na to. Okay, Jayla? Gagawin mo yung lahat para maging maganda yung araw na to. So, yun. Kausapin mo na yung sarili mo. Kung gusto mong sabihin ang pogi mo, kung gusto mong sabihin ang ganda-ganda mo. What the? Wait a second. That nurse was right. I am handsome. Just to motivate yourself. Parang tumaas yung self-confidence mo. Kasi syempre, di ba, sino lang ba magtutulungan kundi mga sarili lang naman natin. So, tip number 3, talk to yourself in the mirror. Make a deal. Anong gusto mong mangyari ngayong araw na to? Gusto mo bang maging maganda? Declare mo, and then i-claim mo na. Then number 4, make a daily goal. Okay? Lalo na sa mga nahihirapang magplano everyday. Actually, kung gusto mo, gumawa ka ng calendar mo kung ano yung gagawin mo everyday. So, dito sa likod ko, may calendar ako. So, kunwari, ngayong araw na to, ang gusto mong matapos is yung report na pinapagawa sa'yo ng boss mo. Then, make that a goal for the day. Or kunwari, ako as a teacher, ang gusto ko, matapos namin tong project na to today. So, yun yung magiging goal ko every day or goal ko for that day para mas lalo kang motivate na gawin yun. I can't get clean. I can't do that shit forever. You don't have to. Just take it one day at a time. Okay? Then, tip number 5, do small tasks at a time. Alam niyo yung hindi niyo napapansin, no? Kunwari, pagdating mo sa office mo, pagdating mo sa trabaho mo, yung nai-stress ka kagad kasi lagi mo naiisip yung bigger task. Naiisip mo, ako, deadline na ng report ko ngayon. Ako, deadline na ng project ko ngayon. Kunwari, nasa school ka. Ako, deadline na ng ganito ko ngayon. I have so much to do and I'm just really aware of so many different multiple elements. So, nai-stress ka, umagang-umaga pa lang. So, ano natin, i-break down natin yung mga tasks into smaller tasks. So, sabihin natin, punas ka ng lamesa mo. Small task, napunasan mo na yung lamesa mo. Parang after nun, magkakaroon ka ng sense of accomplishment. Parang yung pakiramdam mo, ay, natapos ko na to. More sausages, please, Willie. Here you go. Thank you. Whew, finally, I get to relax. Next, anong gagawin ko? Ayusin ko yung mga upuan. So, after mo magpunas ng lamesa mo, ayusin mo yung mga upuan. After nun, another task. Small task, ubusin ko yung kape ko. Pagkaubos ko ng kape ko, trabaho na ako. Ganun ako sa umaga. Pagkakape muna ako.
ubos ko yung kape ko, saka ako magtatrabaho. So, yun. Break down mo yung task para hindi ka nai-stress. Do small tasks at a time. That's number 5. Then, number 6, always remember your successes or your achievements. Pag pinanghihinaan ka ng loob, minsan, di ba, parang pakiramdam mo, I'm a failure. Parang ginawa mo naman lahat. Lahat-lahat ginawa mo. Pero, bakit ganon? Nag-fail ka pa rin. I did everything I could. Okay. So, kailangan natin i-divert yung nararamdaman natin, di ba? Minsan, kahit lungkot-lungkot mo. Tapos, ang iisipin mo pa, malungkot. Pero, bakit natin hindi i-divert? Nalulungkot ka, tinatamad ka. Isipin mo lang, kahapon, natapos ko to eh. So, kailangan ngayon, matatapos ko din. Kung natapos ko kahapon, yung project ko, kaya ko rin tapusin ngayon. Yung kung ano man yung dapat mong gawin for today. You can't do it! I can do anything. Okay, so always remember your successes or your achievements na nagawa mo na sa past. Okay? So, para ma-divert lang yung nararamdaman mo. Mahirap, pero pampaano yun eh, pampatulong para ma-divert mo yung negative thoughts. Okay? Then number 7, always plan for imperfection. Sabi nga nila, di ba? Huwag mong imaginein na sobrang perfect ng araw mo today. Kasi minsan there's no such thing as being perfect. What's the matter? Well, I would think you'd be used to failing by now. No, you don't understand. I really tried this time. Pero lahat tayo are imperfect. So, sabi nga nila, di ba, expect the unexpected. So, at least, pag mapagalitan ako ni boss, pero sige, gagawin ko pa rin yung best ko. At least, pag mapagalitan man ako, ginawa ko yung best ko. Hindi ko man natapos to, at least ginawa ko yung best ko. Tinry mo. So, plan for imperfection, expect the unexpected. Para pag dumating, napakaganda ng araw mo, smooth, ayos. Pag hindi, okay lang. Kasi, niready mo na yung sarili mo ng posibleng hindi mo magawa, posibleng hindi mo matapos, pero hindi imposible na kaya mong gawin or magagawa mo yung isang bagay na dapat mong gawin today. Okay? So, number 7, plan for imperfection. Next, number 8, reward yourself for little win or mga achievement mo. Kahit maliit lang yan. Uy, natapos ko yung paglilinis ko ngayon. For example, ngayon, naka-schedule ka mag-general cleaning. Okay? Natapos mo na yung kwarto mo. Nag-general cleaning ka or natapos mo yung report mo or pinapagwasin ng post mo for that day or sabihin natin for that hour. Reward mo yung sarili mo. Kain ka lang. Gusto mong kumain, ikaw bahala. Ako minsan, gahanap ako ng chocolate. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Pero mas mahilig kasi ako sa maalat kasi sa matamis. So minsan, pag may na-accomplish ako for that day, maghanap ako ng bakery, pila ako ng egg pie, okay na ako. Or maghanap ako ng siomai, okay na ako. Just reward yourself. Gusto mong minom ng kape, reward yourself. Parang yun yung parang pinaka-reward mo sa sarili mo sa pagod na ginawa mo for that day. Maliit man yan o malaki, always reward yourself. Okay? Next, number 9. Try something new each day. Kasi 'di ba, pag paulit-ulit mong ginagawa yung isang bagay, minsan parang tinatamad ka na kasi bukas sasabihin mo, ay nako, yun na naman gagawin ko. Ay nako, ito na naman yung kakausapin ko. Ay, ayoko nang pumasok kasi yun na naman yung gagawin ko. So, katulad ngayon, nag-iba ako ng background. Usually, nakaupo ko sa table ko. Pero sabi ko, try ko kayang dito naman sa harap ng bulletin board ko. So, always try something new each day para meron kang nilo-look forward every day. Kasi pag paulit-ulit, minsan nakakasawa.
So, kunwari, bukas, gusto mong paulit-ulit mong ginagamit, black ball pen, di mag-blue ka. Ay, parang gusto ko i-try mag-blue book bukas Or, ay, parang gusto kong i-try na i-open kay boss yung proposal ko Ay, parang gusto kong sabihin doon sa kaibigan ko, paturo ng something na ganyan. So, try something new each day. And, last but not the least, number 10 is always remember your why. Why? Or bakit? Bakit ka nagtatrabaho? Why are you working? Bakit ka pumapasok? Para kanino ka lumalaban? Sabi nga sa isang commercial, di ba? Para kanino ka bumabangon? Ikaw, para kanino ka bumabangon? So always remember your why. Ako, being an OFW, ang hirap na mag-isa ka lang dito. Sabi ko nga sa last vlog ko, me, myself, and I. Wala akong family dito. Mga friends ko lang na dito ko nakilala. Mga friends ko na mga kasama kong teachers. So every time na na-homesick ako or every time nalulungkot ako, ang tinitignan ko lang is, bakit ako nandito? Bakit ako nag-work? So, yung why ko is to give future for my family. Or bigyan sila ng magandang buhay. So, every time na homesick ako, titignan ko lang yung sahod ko. Actually, meron kaming lokohan ng mga kasama ko dati kasi since nandito ako sa US, meron kaming 20 pesos at saka $1 bill. So, nakalagay yun sa mirror namin. So, every time na homesick kami, titignan mo lang anong gusto mong kitain, pesos or dollar. Siyempre, pag nasa harap mo, maaalala mo yung why mo, oy, dollar na. So, magiging masipag ka ulit. So, I hope may natutunan kayo sa vlog ko for today and I hope na-motivate ko kayo for today. Kasi yung shinare ko sa inyo are 10 simple ways na akala mo walang effect kasi simple nga lang pero makakatulong to motivate yourself. So, pwede mong gawin kahit Tuesday, kahit Wednesday, pero always start your week na positive. So, sana may natutunan kayo for my vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. And you can also request kung anong videos na gusto nyong i-share ko para sa inyo. So, I'm learning it, I'm sharing it with you, habang natututunan ko, sinashare ko din sa inyo. So, please, don't forget to smile because you are so amazing. Ciao!